Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ay tungkol sa buhay ng isang murderer na in the process, nagkaroon ng pagbabalik loob, repentance and conversion. Hindi pa huli ang lahat para mahanap at makamit ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. With God, mercy and forgiveness are eternal. Tunay na ang lahat ay posible sa Diyos. Ang ating salvation ay hindi absolute. Ginawa ng Diyos ang kanyang parte. Gawin din po natin ang ating parte. Kailangan ang ating cooperation. Binigay din sa atin ng Diyos ang kalayaan na pumili ng ating final destination. This story was a replica of Saul, who persecuted Christians and later became Saint Paul. Another similar story was of the repentant thief on the cross, who said to Jesus, "Remember me when you come into your kingdom." It was said he stole heaven. Ang tamang paraan upang ipakilala ang kwento ng taong ating pag-uusapan ay ang sumusunod na 2 talata mula sa Ebanghelyo ni Saint Luke, chapter 15, verses 23 to 24. Nagsasalaysay ito sa pagbabalik ng alibughang anak o prodigal son. Kunin mo ang pinatabang guya at katayin mo ito. Kung magkagayoy magdiwang tayo sa isang piging, sapagkat ang anak kong ito ay namatay at nabuhay muli. Siya ay nawala at natagpuang muli. Noong February 24, 1954, napatay ni Jack Fest ang isang pulis at nasugatan ang 3 iba pa. Sinubukan niyang nakawan ang isang currency dealer, subalit siya ay nabigo at nauwi sa trahedya. Si Jack ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan noong October 1, 1957, sa pamamagitan ng guillotine na siyang paraan ng execution sa France. Si Jack ay ipinanganak noong April 6, 1930, at siya ay mula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na businessman, direktor ng bangko. Isa rin itong sikat na pianista, subalit isang atheist, at walang gaanong pakialam sa kanyang mga anak. Si Jack ay pinalaki ng kanyang ina bilang isang Katoliko, subalit tinalikuran ang pananampalataya noong siya ay 17 years old, kasabay ng pagdidiborsyo ng kanyang mga magulang. Lumaking mahilig mangarap, tamad, at hindi nagpakita ng ambisyon sa kahit anong antas ng pamumuhay. Si Jack ay naging self-centered. Hindi naging maganda ang kanyang pag-uugali at naging problema siya sa paaralan kung kaya't siya ay napatalsik. Nag-aral siya sa isang Catholic institution. Pumasok siya sa military at nadestino sa Germany. Sandali lang ang kanyang military service at lumabas din agad. Si Perret na kanyang kasintahan ay nagdalang tao noong siya ay 21 years old. Ikinasal sila sa isang sibil na seremonya. Binigyan siya ng kanyang ama ng trabaho sa bangko, ngunit nagsimula ng maging magulo ang kanyang buhay. Nahilig siya sa puro kasayahan at waring naging patapon. Tinalikuran na rin niya ang pananampalatayang Katoliko. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa bangko ng ama. Nagsimula ng maging manginginom at wala ng kabuluhan ang pinaggagawa sa buhay. Iniwan na niya ang kanyang asawa at anak. Nagkaroon pa siya ng affair sa ibang babae at nagkaanak din dito. Wala ng direksyon ang kanyang buhay. Na-overwhelmed na siya. Kinausap niya ang kanyang mayamang ama kung maaari siyang matulungan na makabili ng isang sailboat upang maglayag sa Tahiti o Polynesia. Tumanggi ang kanyang ama. Desperado na makatakas sa kanyang mga responsibilidad sa asawa, mistress at 2 anak, nagawa niyang makakuha ng baril at tinangkang pagnakawan ang isang currency dealer. Nabaril niya sa ulo ang kanyang biktima nang ito ay manlaban, ngunit nagawa pa rin itong magpatunog ng alarma. Isang pulis ang nasa malapit lang at tumakbo agad sa pinangyarihang lugar. Si Jack ay mabilis na tumakas, ngunit nagawa pa rin niyang makipagpalitan ng putok sa rumesponding pulis. Tinamaan at namatay ang pulis.
Tatlong bystanders ang nasugatan sa palitan ng putok. Si Jack Fest ay nahuli matapos ang ilang minuto habang tinangka niyang sumakay sa tren. Naging sensation ang krimen. Naging headline sa buong France ang mga pangyayari. Ang prosesyon ng libing ng napatay na pulis ay nasa lahat ng television newscast. Sinubaybayan ng lahat ng tao ang naging paglilitis kay Jack. Makalipas ang 3 taon, noong April 6, na 1957, si Jack Fest ay hinatulan ng kamatayan sa kanyang naging krimen. Si Jack ay nakulong sa La Sante Prison sa Paris. Nang unang lumapit ang chaplain ng bilangguan kay Jack, pinaalis niya ito at sinabi niyang hindi siya naniniwala sa Diyos. Ngunit ang chaplain ay patuloy na nagsumikap na lumapit sa kanya. Kalaunan ay nakuha din niya ang loob ni Jack, at sila ay naging malapit sa isa't isa. Sa panahon ding iyon, isang kaibigan ni Jack ang inordinahan sa pagkapari. Sinimulan siya nitong bisitahin. Ang ikatlong instrumento sa conversion ni Jack ay ang kanyang abogado na si Baudet. Ito ay isang debotong Katoliko. Nagtulungan ang tatlong lalaki bilang mga instrumento ng mga biyayang dumadaloy mula sa kaitaasan. Sinimulang suriin ni Jack ang kanyang buhay. Tinanggap ang sakit at dalamhati na idinulot niya para sa marami. Pagkaraan ng 8 buwan, nagkaroon siya ng pagbabagong loob. Bumalik siya sa kanyang pananampalatayang Katoliko at niyakap ito ng buong puso. Itinuring na ngayon ni Jack ang kanyang cell na isang cloister. Nagsimula ang kanyang profound conversion nang makabasa siya ng libro tungkol sa mahal na Inang Birhen noong October 1954. Nabasa din niya ang mga espiritual na talambuhay ni Saint Francis of Assisi at Saint Therese of Lisieux. Madalas na niyang nakakausap ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid at stepmother. Nagkaroon siya ng isang spiritual journal na hindi inaasahan na balang araw ay kukuha ng atensyon at imahinasyon ng marami. Araw-araw siyang nagdarasal ng Divine Office at laging nakatuon sa Diyos ang kanyang isipan. Ang walang katapusang mga oras ng kadiliman, loob at labas ng kanyang pagkatao at kaluluwa ang naging daan upang magbalik loob siya sa mga panalangin. Kasabay nito ay dumating ang pagkagutom at pananabik na matanggap ang banal na Eukaristiya, subalit madalang na nakakarating sa kanya. Ang kanyang araw ay magsisimula sa kanyang pagdarasal na gamit ang kanyang misal booklet. Ang Biblia na hindi niya kilala noon ay kanyang pinag-aralan tulad ng isang cloistered contemplative. Sa katunayan, siya ay nagbiro pa sa kanyang mga sulat na ang kanyang buhay bilangguan ay hindi na naiiba mula sa isang Carthusian na monghe. Sa kanyang mga liham isinulat niya ang kanyang kagalakan sa paghahanap kay Kristo. Dahil sa pag-aalala tungkol sa espiritual na edukasyon ni Veronica, ang kanyang anak, sinubukan niyang impluwensyahan si Pierrette, ang kanyang asawa, sa Katolisismo. Ang kanyang ina at isang kapatid na babae ay nagpakita ng mga palatandaan ng interes sa pagbabalik loob sa pananampalataya. Habang ongoing ang kanyang trial, namatay naman ang kanyang ina, na isang napakalaking dagok nito. Umasa siya na ang pinakamasamang sentensya na kanyang makakamtan ay habang buhay na pagkakakulong. O kaya ay pinakamababa na ang 20 taon. At kung saan makapagpapakita pa siya ng mabuting pag-uugali, maaari siyang magsilbi ng 10 taon lamang. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ay nahatulan nga siya ng kamatayan. Isa ito sa mababasa sa kanyang spiritual journal. Pinag-isipan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng moralidad at ng batas. Ayon sa kanyang naisulat, gumawa ako ng masama at alam ko ito. Ngunit alam ko rin kung paano at bakit ako kumilos tulad ng ginawa ko. Alam kong hindi ako malaya. Ang aking tunay na pagkakasala ay wala sa lugar na ito. At hindi ang mga aksyon ko kung bakit ako ngayon ay nasa bilangguan ang pinakaseryoso at pinakagrabe.
Ang mga taong pinagkasalahan ko ng higit ay hindi ang mga otoridad, kundi ang iba. At kung sakaling dumating ang araw na ang tunay na paghatol ay ipataw sa akin, ang sinasabi kong iba na magtitimbang sa akin sa timbangan ay sina Pierret at Veronica. Sa kanila ako dapat magbigay ng account. Ito ang kanyang isinulat ng masintensyahan. Nagdusa ako ng magdamagan. Sinalakay ng mga tukso, nakita ko ang lahat ng depekto ng aking pagkatao. Nalulungkot talaga ako. Kawalan ba ng kababaang loob na nagiging insensitive ako? Madali akong maging marahas at madaling magalit. Pagmamalaki o pride ang pinakamasamang kasamaan at ito ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Marami akong dahilan para magpakumbaba, ngunit hindi ganoon. Habang ako ay natutumba, mas tinitigasan ko ang aking leeg at kumakapit sa pagmamataas na siyang anyo ng aking katapangan. Siya ay sinasabing naging isang mistik na rin. Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng panalangin. Huwag mong hilingin sa Diyos na iligtas ang ganito at ganoong tao. O tulungan ng isang ito o iyon, ngunit hilingin mo sa Kanya na mahalin mo siya at matupad ang Kanyang kalooban. Kailangan mong makipag-usap sa Kanya ng may familiarity at ipaliwanag sa Kanya na gusto mo siyang mahalin ng mabuti, ngunit hindi mo ito magawa dahil maraming bagay ang tila malabo at hindi makatwiran sa iyo. At gusto mong maunawaan ang mga ito ng kaunti pa, at huwag mag-atubili sa buong araw, na hilingin ito sa langit, ayon pa sa kanya. 2 buwan bago siya bitayin, sumulat siya sa kanyang biyenan. Dito lumilitaw ang krus at ang misteryo ng pagdurusa. Ang buong buhay ay may ganitong piraso ng kahoy bilang sentro nito. Wala tayong tunay na pag-asa ng kapayapaan at kaligtasan maliban kay Kristong napako sa krus. Masaya ang taong nakakaintindi nito, ang sabi ni Jack. Sa pagtukoy sa kanyang nalalapit na pagbitay, tinawag niya itong isang masamang bahagi ng isang oras kumpara sa kawalang hanggan. Dapat tayong manalangin ng walang tigil. Hindi ako natatakot na mamatay, ngunit natatakot akong hindi mamatay bilang isang Kristiyano. Ang buhay ay, gayunpaman, isang malaking pagpapala. Inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang ama at sa lahat ng kanyang minamahal. Siya ay ganap na nakipagkasundo kay Pierret, na kanyang asawa, noong gabi bago siya bitayin. Sa kanyang huling journal entry ay isinulat niya, sa loob ng 5 oras, makikita ko na si Jesus. Noong gabi bago siya bitayin, nag-iisa sa kanyang selda, isang huling laban ang magaganap, kung saan isinulat ni Jack ang sumusunod. Ang sabi niya, kahit anong gawin ko, hindi para sa akin ang paraiso. Si Satanas ang nasa likod nito. Gusto niya akong i-discourage. Lumapit ako sa paanan ni Maria. Magdarasal ako ng rosaryo at mga panalangin para sa mamamatay na. Pagkatapos ay ipagkakatiwala ko ang aking kaluluwa sa Diyos. Tulungan mo ako, mahal na Panginoong Hesukristo, ang sabi pa niya. Noong Martes, October 1, ang kapistahan ni Saint Therese of Lisieux, nagising si Jack sa kalagitnaan ng gabi. Tinanong niya ang isang gwardiya kung anong oras na. 3 a.m. ang reply nito. Humingi siya ng ilaw sa gwardiya. Kailangan na niyang maghanda. Pagkatapos ay inayos ni Jack ang kanyang higaan at umupo hawak ang kanyang misal upang hintayin ang pagdating ng pari. Dumating ang pari sa ganap na 5:30 ng umaga. Ginawa niya ang kanyang huling kumpisal at tumanggap ng banal na komunyon. Pagkatapos noon, habang sila ay sandaling nag-uusap, mahinahong sinabi ni Jack sa pari na iniaalay niya ang kanyang buhay para sa pagbabalik loob ng kanyang ama, para sa mga mahal niya sa buhay, at para sa taong kanyang napatay, at pagkatapos, sa pagitan nila, isang malalim na katahimikan. Di nagtagal, pumasok sa selda ang mga inatasang magsagawa ng execution. Itinali sa likod ang kanyang mga kamay.
kasama ang pari na dinala siya sa naghihintay na guillotine. Nang utusan si Jack na pumwesto na, lumingon siya sa pari at sinabing, "Ang crucifix, Father, ang crucifix." Inilapit ito at kanyang hinalikan. Ang talim ng guillotine ay tumaas bago ang mabilis nitong pagbaba, at sa pamamagitan nito ay natapos ang isang buhay. Ngunit si Jack Fest ay hindi na isang bilanggo. Habang papalapit ang gabi, sa pagtatapos ng araw na iyon, may isang naghihintay sa paraiso na may pangako na hindi tatanggi kaninuman. Marami siyang naisulat sa kanyang spiritual journal. Ang kanyang asawa na si Pierrette at ang kanyang anak na babae na si Veronica ay sinubukang ilathala ang kanyang mga liham bilang isang halimbawa ng conversion at redemption story. Noong una, walang interesado. Ngunit sa tulong ng isang Carmelite na madre na si Sister Veronique at isang pari na si Padre Augustin Michel Lemonnier na ilathala nila ang kanyang mga gawa. Mula 1970s hanggang ngayon, ang mga naisulat ni Jack ay nagsilbing inspirasyon para sa marami. Katunayan nakarating na ang libro sa Vatican sa presensya ng noong Holy Father na si Pope Benedict XVI. Noong September 21, 1987, si Cardinal Jean-Marie Lustiger, ang Arsobispo ng Paris, ay nagbukas ng isang diocesan inquiry sa buhay ni Jack Fest. Noong 1993, formal na binuksan sa Roma ang pag-aaral ng kanyang kaso, at ito ang agarang nagbigay sa kanya ng titulong lingkod ng Diyos o Servant of God. Ang sabi pa ng Cardinal, na sana balang araw ay maituturing si Jack Fest bilang isang halimbawa ng kabanalan. Hindi kinakanonize ng Diyos ang kasalanan, kundi ang pagsisisi, kaya walang sinuman ang makakadama na hindi siya kasama sa pag-ibig ng Diyos. May mga hindi sumasang-ayon na isulong ang kanyang buhay para siya ma-beatify, subalit ipinaliwanag ng theologian na si Ander Manaranch na ang pagbe-beatify kay Jack Fest ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay sa kanya ng sertipiko ng kanyang mabuting pag-uugali. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa kanyang espiritual na pagbabagong loob, repentance and conversion. Though your sins be like scarlet, they may become white as snow. Though they may be crimson red, they may become white as snow. Isaiah chapter 1, verse 18. Let the greatest sinners place their trust in my mercy. They have the right before others to trust in the abyss of my mercy. My daughter, write about my mercy towards tormented souls. Souls that make an appeal to my mercy delight me. To such souls, I grant even more graces than they ask. I cannot punish even the greatest sinner, if he makes an appeal to my compassion, but on the contrary, I justify him in my unfathomable and inscrutable mercy. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.